Hello Aries, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung anong mga messages ninyo and energies in the next half of January. First message po ninyo, protection guardian, drop your shields. Aries, baka ano naman kayo rito, sobra naman kayong tawag dito, sobrang guarded, no, sa sarili ninyo, to the extent siguro na even beautiful opportunities parang hindi na sa inyo nakakapasok, kumbaga, kasi sa sobrang guarded naman ninyo, no? Pwede rin na ano ito, reminder ito para sa inyo na kailangan din na mag-ano din kayo, kailangan na mag-welcome din kayo ng mga magagandang oportunidad, lalo-lalo na sa around this time na maaring kakatok sa inyo. Kaya ano, bigyan naman ninyo ang sarili ninyo ng pagkakataon na i-welcome ang mga ito. I-consider ninyo once na merong kumatok ng opportunity, look into it, consider them as well, no? At pansinin din naman ninyo. Maari kasi, 'di ba, na siguro merong sitwasyon sa inyo na nadala kayo, you know, yung naano kayo, baka naloko kayo in the past, masyado kayo nagtiwala, no, sa mga tao, tapos naloko kayo. Kaya super guarded na kayo sa sarili ninyo. Parang you put yourself into a bubble na kayo lang ang nandiyan dyan. Kumbaga, yung pwedeng ano to, yung bang ah, hindi na kayo ngayon basta-basta nagtitiwala, which is also good, pero you need also to be discerning, no? You need also to be discerning for everything naman na maaaring kumakatok sa puso ninyo, 'di ba? Matignan ninyo maigi, wag yung i-generalize, no? Yung i-generalize ninyo ang lahat na kapag ganito, hindi na, no? Kapag may lumapit sa akin, wala, totally wala. Ako lang makakapagdesisyon, ako magsasabi kung ano yung gusto ko, ang pwede kong i-entertain at hindi. So parang in general, 'di ba? Ano na kayo, shielded talaga kayo. Pero this time, no, inimbitahan kayo ng universe na drop your shields and be discerning, no? Drop your shields and be discerning. Tignan ninyo din maigi kung ano yung pumapasok, kung ano yung kumakatok sa puso ninyo, sa buhay ninyo. Okay? Kasi you never know. Baka nandito din pati yung mga magagandang oportunidad na lalapit sa inyo, baka ma-disregard din ninyo yon. Kaya be discerning. Use your own judgment and discernment sa bawat sitwasyon, at kasi baka makaligtaan ninyo, no, yung oportunidad na maganda rin, no, na maaaring i-offer sa inyo sa ngayon. Tignan natin kung ano ba ang mga mensahe ninyo, Aries. We have indecision. I use my intuition in all aspects of life, which is good. Kaya importante, no, na mag-ano kayo, importante na magtitiwala din kayo sa inyong intuition. Okay? Papakinggan ninyo yung naririnig ninyo, nag-divine guidance, no, na pumapasok through your intuition. Kasi lalo-lalo na sa mga pagkakataong meron kayong kailangang pagdesisyonan, sa mga pagkakataong meron kayong kailangang gawin, no, and you really need to make an important decision, maaring critical na decision nito, at maaring hindi ninyo na papag-isip kung ano yung best na gagawin ninyo. Kaya iniimbitahan kayo rito na gamitin ninyo ang inyong intuition, pakinggan ninyo ito, because divine guidance yan, hindi kanyan ililid sa masama or sa hindi tama. Okay? It will lead you to the right path. Okay? Gagabayan ka nito sa kung saan kayo dapat mapunta, or mapagdesisyon na ninyo kung ano ang nararapat. Okay?
So what else? By the way, Aries, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, thank you din sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po kasi malaking bagay yan sa akin. And please click the join button po sa baba ng video if you would like to join the membership. At sa mga cross-watchers din po, maraming salamat for being here. We also have Two of Pentacles. Wow, Aries. Busy kayo, no? Mabibusy kayo. Maaring marami kayong kailangan gawin or siguro marami na kayong ginagawa talaga. Kaya maaring magkaroon kayo dito ng yung pag-iisip ninyo baka may tendency na maging all over the place, no? Kaya kailangan na maging talaga kayo, maging discerning, no? Sa mga kaganapan sa buhay. Make sure na pag-isipan mabuti kung anong mga priorities, ano yung mga nararapat gawin at mga hindi dapat, 'di ba? Ano ang dapat na i-prioritize at ano yung hindi, yung mga ganon ba, okay? Tsaka balance, no? Kailangang alalahanin ninyo na dapat balance lang ang lahat, 'di ba? Na mayroon kayong room for everything. Meron kayong tawag dito, meron kayong time, no? Para sa lahat ng areas of life. Para hindi kayo hindi kayo mawiwindang, no? So, we also have King of Swords. Ang iba sa inyo rito, maybe nasa position of authority or baka mailalagay pa lang kayo sa isang position of authority. Baka kayo mapopromote, something like that. And this could be the victory. No, Aries, maaring yan ang victory ninyo. Kasi we have victory energy, meron kayong pagtatagumpayan. So, maaring related ito sa trabaho or career ninyo at maaring yung promotion. 'Di ba? Maaring ma-promote kasi kayo. So, maaring ito yung promotion ninyo, si King of Swords. Mapupunta kayo sa posisyon na katulad ng kay King of Swords, no? Na kayo ang pinuno, kayo yung head, kayo yung boss, kayo yung manager, yung ganon. Pwede rin dito, no, na you will be maraming nakatingin sa iyo. People are looking up to you. Siguro maraming sa inyo, tumitingala, kumbaga people are looking up to you. Maraming nagche-cheer sa iyo, maraming nakaka-appreciate sa iyo dito. So kung ano man itong area ng buhay ninyo na talagang siguro aangat kayo, marami ang pumapalakpak or marami ang papalakpak sa iyo, maraming tatangkilik sa iyo, you know. Siguro lalo-lalo na kung nasa social media kayo, 'di ba? Baka marami kayong following na ngayon or you will attract more subscribers, pwedeng gano'n, no? Three of Swords, ito? Heartache, no? Heartache, heartbreak, maaring meron kayong pinagdaan ng ganito ang sitwasyon in the past kasi tapos na to tapos na to pero hindi pa kayo tuluyang nakaka-recover, hindi pa kayo tuluyang hindi pa ninyo to tuluyang na overcome kung ano man ang heartache or heartbreak na ito. But since we also have the Lover's energy dito, so possible na yung heartache and heartbreak na nangyari sa inyo is related sa romantic relationship, no? Pwedeng ganun ang nangyari rito. At ngayon, maaring pa kayo, ginagawa pa ninyo yung nag-e-effort pa kayo dito para mag-heal na kayo, no? Kasi gutay-gutay pa yung puso. So hindi pa ninyo ito totally nalalagpasan na sakit, no, na pinagdaanan ninyo rito. You're still working on it siguro or maaring hindi pa ninyo ito na pagbibigyan ng pansin, no? Yung healing, maaring wala pa kayo sa sitwasyon na yon, no? So, we also have the King of Wands, no? Tapos meron tayong King of Swords. So, this is also leadership, no? Si King of Wands. Kaya po pwede talaga ng iba sa inyo, Aries, kayo ay mapopromote talaga or pwedeng nandoon na kayo sa position of authority. At kayo, very powerful, no? Very powerful kayo. Malaki ang impluwensya, kumbaga, na nagagawa ninyo sa mga tao sa paligid ninyo. The Lovers, ayan. So, siguro, kung related nga ito dito, so baka, diba, merong sitwasyon dito sa relationship ng iba sa inyo na sinaktan kayo or
nasaktan kayo, naloko kayo, nabetray kayo, pwedeng ganon. Or, pupwede rin naman ang iba sa inyo rito, this is on a good note, no? Maaring ang iba sa inyo entering a new love relationship, maaring ngayon, kung nasa relationship na kayo, baka ngayon, gumaganda na ang sitwasyon ng relationship ninyo to the extent na siguro nagpaplano na kayo for leveling up your commitment. So, pwedeng may ganong sitwasyon, no? For some of you. And there is an offer, diba? Dito, no? This could be anything. Pwedeng merong offer ito pwedeng related ito dito, no? Sa lovers, na baka meron kayong proposal, no? Baka meron ditong marriage proposal, meron ditong offer na parang mag-asawa na tayo, magsama na tayo, magsimula na tayo ng pamilya natin, mag-anak na tayo, yung ganun ba, no? Pwedeng merong ganung offer dito. Or pwede rin, no, since sa taas niya si Six of Wands, this could be an offer of this could be an offer for a position sa trabaho, no? Leveling up, 'di ba? Baka kayo ay mapopromote ng into leadership role, or pwedeng kayo ay mapopromote na higher position, pwedeng ganun. Or it could be pwedeng may promotion, may offer dito na pag-aralin ka ng kumpanya, 'di ba? May scholarship grant na ibibigay sa iyo. Pwedeng ganun din ang ganap. Pero ang problema, hindi niyo tinitignan no? Nandito yung kamay ng universe, nandito yung offer sa iyo, pero ikaw nakatingin ka doon, ano? Masyado kang tawag dito, parang nakatingin ka dito sa mga nagse-celebrate, no? Sa Three of Cups energy. Dito ka nakatingin. So, maaaring hindi mo na appreciate ngayon ang sarili mong blessing, hindi mo na papansin dito yung offer sa iyo, yung gustong ilatag sa inyo ng universe na offer, hindi mo pinapansin kasi mas nagfo-focus ang iba sa inyo dito sa pagtingin dito sa mga nagse-celebrate. So, pwedeng meron din ditong mga sineselebrate ang mga taong ito na maaring yun ang gusto mo, maaring yun ang minimithi mo, pero hindi yun ang nakikita mo sa buhay mo, you know? So, you never know, baka yung offer na ito ng universe ay kagaya ng sineselebrate nila, pero papaano mo nga ito mapapansin, hindi mo nga tinitignan ang sariling offer sa iyo ng universe. So, this could be a wake-up call para sa iyo, no? Na refrain from looking into other people's business, 'di ba? And focus on your own business. Kasi tignan mo 'to, 'di ba? Merong regalo sa iyo ang universe, merong offer sa iyo, pero dead ma ka, 'di ba? Hindi mo tinitignan kasi mas tinitignan mo ang nangyayari sa buhay ng iba. 'Di ba? So, this could be a wake-up call para sa iyo, no? Na appreciate and focus on your own, no? On your own business, on your own happening sa buhay ninyo, 'di ba? Rather than looking at other people's. Kasi dito naman sa Three of Cups, pwede rin na merong mga okasyon dito na sineselebrate ang ibang tao, mga tao sa paligid mo, mga taong connected sa iyo, no? At maaring maiimbitahan ka din, 'di ba? There could be din dito. Maaring merong celebration dito ng birthdays, ng baka meron silang achievement, accomplishments, pwedeng ganun, na i-celebrate at iimbitahan ka. Or pwede rin naman, na ikaw ang magse-celebrate dito. Pwedeng ikaw yung merong okasyon na isi-celebrate din achievement, 'di ba? Meron kang six of wands, no, which is victory, no? So pwedeng ang iba sa inyo, ito rin yung isi-celebrate ninyo, since this is a reading for the collective. So may mga sitwasyon dito na magra-resonate sa inyo, merong sitwasyon na hindi. Okay, so just take as it resonates. Okay, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.